puntahan muna natin yung ating kasamang si Mary Mon Reyes na nag-cover po maghapon dyan sa Senate. Para bigyan tayo ng latest sa mga naganap doon. Kasi nag-end ng pasado mga alas 5, no, Mary Mon, ano. So ano pa ang pwede mong ibigay sa aming detalye? Oo, Jovi, Chiki, akala nga namin na abutin ng madaling araw yung pagdinig ng Blue Ribbon kasi nasabi kanina ni Senator Ping, kung nanaisin pang ipagpatuloy yung questioning, pwede raw abutin ng madaling araw bukas. Pero so far, ang nakuha nating reaksyon sa ilang mga senador, halimbawa, kay Senator J.V. Ejercitos, nakikita niya raw na parang binabato raw sa Senado itong issue ng anomalya at nagmumukhang diversionary tactics para raw matutukan muna yung mga senador at baka raw matakpan yung totoong krimen. At nakikita ni Senator JB parang nanggagaling nga raw sa Kamara itong mga irregularidad pagdating sa mga proyekto. Para naman dito kay Senator Erwin Tulfo, siya naman nagsabi baka meron pa raw isa o dalawang hearings pa ang Blue Ribbon Committee kasi hindi pa raw so far natatapos yung ilang mga inquiry na nais gawin ng komite. Tungkol dito, kaya ako Bicol Party List Representative Zaldico, sabi ni Senator Erwin kung siya raw ang tatanungin, parang mas okay daw natanggalin ng interparliamentary courtesy para raw maimbitahan ang mula sa Kamara, tapos maimbitahan din daw ang mula sa Senado. At yun nga lang, ang nakikita rin kasi nila ngayon na issue raw is ongoing na ang Independent Commission on Infrastructure, kaya baka raw magkaroon na ng overlapping. So, isa rin sa tinitingnan nila, baka mas pagbutihin na lang daw na umusad na sa legislative moves na kakailanganin. Para naman dito kay Senator Kiko Pangilinan, nung natanong natin siya, hindi po ba parang sobrang umiinit naman mula sa Senado? May mga obserbasyon kasi na hindi raw nakakapagbanggit pa ng mula sa Kamara o kaya mas matataas na pangalan. Sabi ni Senator Kiko, hindi pa naman daw tapos ang investigasyon din ng Blue Ribbon. May nasabi naman na raw ng mga personalidad, pero pagdating din doon sa wag mo na raw mag-withhold ng judgment. Tungkol naman din kay representative ko, ang sabi ni Senator Kiko, parang iimbitahan daw nila itong si Ko, pero magpo-focus muna ang Senado sa Lunes para raw maisapinal yung gagawin. Kasama na rin dyan yung posibleng ibang personalidad pa na baka meron pa silang katanungan na nais iba to. Balik sa inyo. Mary Mon, magsi-zero in lang ako doon sa kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung sa ambush interview nyo to lumabas or sa actual hearing. Parang na-miss out ko eh. Yung tukol sa kanya magsasabi na mag-resign siya kapag ka napatunayan na involved si Senator Joel. Parang sa pagdinig yun, kasi doon na din sinabi ni Senator Bato na parang hindi raw pinoprotektahan itong si Senator Joel, pero yun nga nililinaw niya nga rin itong mga alegasyon na binabato sa ilang mga senador. And kanina lang din, related din daan, na-bring up din ni Senator Bato naman yung death penalty para raw dito sa mga kurakot. Pero nung natanong naman din si Senator Ping kung si Senator Bato ba ano ang pipiliin, panghabang buhay na nakakulong o death penalty, sabi naman ni Senator Bato, mas pipiliin niya raw ang muntinlupa tungkol dyan. Correct. Okay, isa pa sana before si Chiki ha. Pero ipi-playback, huwag ko muna alis dyan, Mary Mon, ha. Ipi-playback lang namin yung portion ng pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros sa mga diskaya. Hindi ko alam kung ready na, no? Pero may portion about that kasi nasagot doon, hindi ko alam kung nasagot or hindi, pero at least natalakay yung issue na kung bakit limited yung dates ng mga diskaya. Imbis na mas malawak yung range ng dates nila from 2016 hanggang 2025. So pakinggan muna natin. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon? Yes po, Your Honor. Okay. So, meron medyo putol yung yung nakuha naming soundbite Pero ibig sabihin nito ay magsusumite yung mga diskaya ng kanilang supplemental or at least yung pagbabago ng kanilang statement para mas marami na silang masabing mga pangalan. Tama, Joby. Bukod kasi dito kay Yusek Bernardo, meron din daw siyang ipapasa na supplemental affidavit
dito rin sa mag-asawang Diskaya, inaasahan din natin na magbibigay din sila nitong pangalawang affidavit. Actually, kahihingi lang din namin kanina mula nga sa tanggapan ni na Senator Ping. Pero so far sa ngayon, wala pa tayo nakukuhang kopya nitong affidavit ng mag-asawang Diskaya. Pero ang sinabi naman last time din ni Senator Ping, lahat daw ng mako-consolidate nila ng mga finding, maging nitong mga dokumento, lahat ng mga ito pagka natapos din ang Blue Ribbon committee hearings tungkol sa anomalous flood control projects, ibabato nila o ibibigay nila lahat sa ICC para naman daw sa pagpapadali ng mga karampatang kasong ipapataw. Ay, Marymon, clarify ko lang, yung sinagsabi na no need for witness protection program, ano yung pangalan niya? Yun yung Marine, di ba? Yes, si Orly, ito yung isa Oo. sa retired Marine siya na security consultant ni Representative Zaldico. Ang sabi niya Okay. kasi hindi niya na raw kailangan mag-apply sa WPP dahil kaya niya naman na raw proteksyonan yung kanyang sarili. Yes, okay. Okay. So anyway, ibig lang sabihin nun, Marymon, ay talagang dapat meron pang Blue Ribbon Committee na mga susunod na hearing kasi mukhang may mga mag-a-adjust ng affidavit or affidavit nila. No? So hintayin natin yan para tayo mag-antabay. Pero si Marymon ay magbababay na tayo kasi kailangan niya bumalik ng opisina. Dahil hinihintay sa dito. See you here, Marymon. Thank you very much. Ingat, Marymon.